Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina. At ngayong araw ay samahan ninyo akong muling pag-aralan at pagbulay-bulayan ang mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna yung manalangin. Yes, Lord, nagpapasalamat po ako sa mga biyayang ipinagkakaloob niyo sa akin sa araw-araw. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan na aking nagagawa. Kayo na po ang manguna sa akin. Kayo na po ang sinusurrender ko po lahat ng mga gagawin ko ngayong araw sa iyo. Naway bigyan mo ako ng kalakasan ng isip, kalakasan ng puso at pangangatawan. Kayo na po ang manguna sa akin. Nililift up pa din po yung girlfriend ko na sana po alisin niyo po sa kanya lahat ng problema niya. Tulungan niyo po siyang overcome lahat ng ito. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ang topic po natin ngayong araw ay ngayong araw ng Miyerkules ay ang Armor of God, Shoes of Readiness. At ang versikulong pag-aaralan natin ngayong araw ay ang Ephesians chapter 6 verse 15. Sinasabi dito, put on your shoes so that you are ready to spread the good news that gives peace. Or sa Tagalog naman, Efeso Kapitulo 6, Verso 15. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Para naman po sa ating teachings, number 1, the satanic forces are in retreat. Tinanggalan na ng Diyos Ama ang mga demonyo ng authority sa langit. Tinanggalan na sila ng Diyos ng authority or karapatan sa langit mula nung tubusin na ng ating Panginoong Jesus ang ating kasalanan. Kumbaga, sa ating mundo, rebelde na lang ang mga diablo o sila yung mga illegal dito sa lupa dahil si Jesus Christ na may authority ng langit at lupa, both heavens and earth. Sa pangalawa naman po, the gospel of the kingdom advances. Ang mga mananampalataya na ang naunguna, hindi na ang mga demonyo. Na take over na po ng mga mananampalataya ang mga demonyo. At pangatlo naman po, the peace of God conquers heavenly and earthly realms. Ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa langit at lupa at wala nang iba. At para naman po sa ating application ngayong araw, advance the gospel of peace in our family. Yung mga biyayang natatanggap natin, yung mga wisdom na natatanggap natin mula sa Panginoon, hindi pwedeng kaligtaan natin yung pamilya natin dahil kumbaga sila yung dapat natin pagtuunan ng pansin, sila yung dapat natin bahagian ng mga salita ng Diyos o bahagian kung gaano nga ba kabuti ang Diyos. Sa pangalawa naman po, advance the gospel of peace in our community. Mahalagang ma-share natin yung magandang balita sa mga kaibigan, kaklase, katrabaho kasi pwede nitong baguhin ang kanilang buhay. Tsaka huwag natin ibagkait yung mga blessings na binibigay sa ating Panginoon. Dapat natin itong i-share dahil yung mga gawain niya ay nakakapagpalugod sa kanyang kalooban. At ang last one naman, advance the gospel of peace in our nation. Kumbaga, di ba nga nung nakakaang devotion natin, sinabi ko na behind every crimes that governments commit or may mga nasa likod nun kung bakit nagagawa ng gobyerno yung mga gera. May mga spiritual forces na bumabalot sa kanila. Kaya kailangan natin itong ibahagi sa lahat ng tao dito sa mundo dahil lahat ng tao deserve na mabahagi ng salita ng Diyos. At yun lamang po para sa ating daily devotion ngayong araw. At para sa pagtatapos ng ating daily devotion ay tayo po muling manalangin. Lord, maraming salamat po sa karunungang binigay niyo sa akin ngayong araw. At tulungan niyo po akong may apply ko ito sa aking buhay. Kayo na po ang manguna, kayo na po ang mag-lead sa aking buhay.
Nagpapasalamat po lagi ako sa blessings na binibigay niyo sa akin. Ingatan niyo po yung lagi yung pamilya ko, pati po yung family ng girlfriend ko po, pati po siya. Ingatan niyo rin po palagi. Nawahilayo niyo po siya sa lahat ng kapahamakan at kayo na po ang manguna sa kanya. Lord, ingatan niyo rin po ako sa mga biyaheng aking pupuntahan, sa mga lugar na aking pupuntahan. Naway kayo ang mauna, naway kayo ang lumabay sa akin. At Lord, mingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Sa lahat ng ito, dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And for that, may God be praised. Maraming salamat po.